Good morning mga idol. Nakita nyo, maganda yung blood sugar natin pagkagising. Yun yung fasting blood sugar or FBS. Pagkagising ko, nag-check ako ng blood sugar at ang result ay 80. Normal na normal, maganda. Now, breakfast ako. Ang breakfast ko ay half white rice, lahating hotdog at kamatis at pipino. Eh dahil gutom na nga ako kanina, hindi ko na nasunod yung sequence. Yung tinuturo ko lagi sa inyo na dapat fiber muna, tapos sunod ay protein and then carb. Ang nangyari ngayon is nakasubo na agad ako ng kanin at ulam. Tapos naalala ko ngayon, ay mali. Eh di kinain ko yung pipino at saka yung kamatis. So sige, habol lang. And then, kung naging problema kasi ngayon is naulan. After kong kumain, ay di ako umupo. Naghintay akong tumila ang ulan, hindi naman tumila. Ay hindi ko namamalayan, ako pala napaupo na. Napasandal na. Ay ngayon, nung magising ako, ay nakahiga na ako at nakatulog na pala ako. Yun yung naging problema. 2 hours nga na naidlip ako, ay di ako dali-daling nag-sugar. Tinignan ko yung aking blood sugar at ito nga ang result. Medyo talo talaga tayo. Plus 110 ang nangyari. Yun ay dahilaang sa hindi ako nakapaglakad. Wala akong walking. Pero kung may walking ako, baka mga 100 lang yan. Kaya kagaya ng mga nagdaan. Yung RBS kasi, yun ay after 2 hours mong kumain, mag-check ka ng blood sugar mo, doon mo malalaman kung ang mga kinain mo kapapataas na sugar o hindi. Pero, alam mo yung kinain ko, talaga namang tataas ang sugar mo doon kahit na half rice lang yan. Dahil white rice, bukod doon, hindi talaga advisable ang hotdog sa ating mga diabetic. Dahil sa hindi tayo nakalabas para bumili ng mga maluluto, tinamad, ay di hotdog, instant, luto-luto, mabilis, kain. So yun, anong nangyari? 190, ayan wala na tayong magagawa doon. Kaya move on na lang ang ating magiging solusyon. Move on, kalimutan mo na yan, isang tabi mo na yan, ang gagawin mo, move on. So, ano ba ginawa ko? Sa atin lahat ng mga diabetes, kailangan nating balikan talaga yung ating pagkakamali. May tama. So, next time, ay maging lesson makapag-walk after ng kumain, gumalaw. Kita nyo naman dati, kahit mas madami yung kinain ko, makapag-walk lang ako ng 20 to 30 minutes, hindi tataas ng ganun blood sugar ko. Normal pa rin ang aking RBS. Kagaya nung kahapon, ang RBS ko lang, yung random blood sugar, yung after 2 hours mo kumain, parang 90. Kasi nakapag-walk ako kahapon. Lesson, diabetic lesson of the day. So, ngayon, gumawa naman ako ng kape, no sugar, nilagyan ko ng cinnamon. I-check natin after 2 hours uli ng pagkainom ko nitong kape na may cinnamon. Kasi yung cinnamon ay kilala para makapagpaganda ng insulin sensitivity na makatutulong sa pagpapababa ng blood sugar. Disclaimer, ito naman ay sinerge ko at nasubukan ko na rin. So, hindi ko alam kung applicable sa lahat sa atin, pero best pa rin yung advice ng doktor mo, yung gamot ng doktor mo na ibinigay sa'yo. Check natin at tapos ibablog ko ulit. Isusunod ko dito. Panoorin nyo. At ito nga, magba-blood sugar na ako after 2 hours kong uminom ng kape ko. At nala, panalo tayo mga idol. Panalo. Kita nyo naman ha. From 190, naging 120. Malaki na bawas. Kape at cinnamon. Nasa inyo na kung gusto nyo subukan. Pero sa akin, effective. Gandang araw at sa huli, panalo tayo. Thank you Lord. Thank you Lord.